Sa isang madilim na kwarto na ang tanging ilaw ay galing lang sa liwanag ng computer screen, isang binatilyo ang sobrang tutok sa isang tense na ranked game match. Bawat galaw niya ay eksakto na parang isinilang siya upang mabuhay lamang sa virtual world. Matapos ang laban, tumayo siya, kumain ng agahan, isinabot ang backpack sa balikat, at tahimik na pumasok sa eskwela, isang paulit-ulit at nakakasawang buhay na ang umiikot lang sa exams at grades na unti-unting sumisira sa kanya, at tanging sa mga laro niya lang natatagpuan ang tapang, panganib, at excitement na hindi kailanman ibinibigay ng totoong mundo. Matagal na niyang pinapangarap ang isang tunay na nakakakabog na game, isang mundo na talagang mapapabilis ang tibok ng puso niya, at dumating ito sa paraang hindi inaasahan ni Newman. Habang naglalakad sa kalye, biglang humarap si Akira sa isang kakaibang lalaki, isang dambuhalang tao na parang binutes ang realidad habang bumababa sa kotse, dahilan para magsigawan at magsitakbuhan ang mga tao sa paligid habang may misteryosong countdown timer na bigla na lang lumitaw sa ere. Walang babala, sinugod siya ng lalaki at nagpakawala ng isang suntok, pero dahil sa reflexes ng isang seasoned gamer, nailigan ito ni Akira sa huling segundo, saka agad tumalon sa pinakamalapit na bisikleta at buong bilis na tumakas habang ang higanteng lalaki ay sumisigaw at humahabol na parang isang halimaw na nagwawala. Gamit ang lahat ng natutunan niya sa mga laro, inaral niya ang paligid, saka mabilis na lumiko papasok sa isang abandonadong gusali sa tabi ng daan, umakyat sa isang matangkad na haligi at naghanda ng bitag gamit ang lubid. Nang pumasok ang lalaki, na-activate ang trap, bumagsak ang haligi at tumama sa kanya ng malakas, akala ni Akira ay tapos na ang lahat, pero laking gulat niya nang tumayo ulit ang lalaki at muling sumugod na parang walang nangyari, kaya sa isang huling desididong galaw, kinuha ni Akira ang isang metal rod, hinintay ang perpektong timing kung kailan nawala ng balanse ang lalaki, at buong lakas niya itong isinaksak diretso sa katawan ng halimaw. Bumagsak ang higanti at tuluyan nang nakaligtas si Akira, pero sa mismong sandaling iyon ay may lumitaw na babae at binati siya. Sinabi nitong humanga siya sa kakayahan ni Akira na mapatay ang alaga niyang halimaw at mabuhay pa rin, ngunit agad din niyang nilinaw na ang laban kanina ay sadyang ginawa para hindi mapanalo. Biglang muling lumitaw ang countdown timer at isang sinag ng liwanag ang lumabas. Tumagos sa katawan ni Akira at agad siyang bumagsak, ngunit sa halip na mamatay ay nagising siya sa loob ng isang napakalaking hall na puno ng mga taong hindi niya kilala, kasama ang parehong babaeng nakita niya kanina na ngayon ay ipinakilala ang sarili bilang isang guide na ang pangalan ay Mian. Ipinahayag nitong lahat ng naroon ay hindi na itinuturing na bahagi ng totoong mundo dahil sila ay patay na at mula ngayon ay kailangan ng sumunod sa mga patakaran ng lugar na ito. Wala ng kalayaan, wala ng batas, tanging ang rules of the game na lang ang susundin. Itinaas ni Mian ang kanang braso niya at bigla itong nag-transform sa isang dambuhalang kanyan, sabay banta na kahit sinong susuway ay kaagad napaparusahan. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran, bawat isa ay may wristband na siyang nagsisil ng kanilang kapangyarihan, at tanging kapag naging green ang ilaw ay muling maa-activate ang kanilang abilities matapos ang 5 segundo. Bukod dito, ang sino mang gagamit ng kapangyarihan para patayin ang isang test subject ay hindi mapaparusahan, iyon ang pinaka-basic na rule. Isang babae na nagngangalang Yuri ang tumayo at nagtanong kung bakit sila ang napili, at sagot ni Mian, ito ay isang simpleng pagkakataon lamang. Biglang dumating si Miss Yong at inihayag na panahon na para bumalik sila sa kani-kanilang kwarto dahil sila ay sasailalim sa pagsasanay at testing ng kani-kanilang abilities. Pagpasok ni Akira sa inilang kwarto para sa kanya, puno ng tanong ang isipan niya, hindi niya alam kung ano ang kapangyarihan niya o kung bakit siya narito, habang si Mian ay tahimik siyang pinagmamasdan mula sa surveillance monitor, sabik na naghihintay kung anong potensyal ang maipapakita ni Akira. Nang buksan niya ang ability pouch, ang tanging nakita niya ay kalituhan at kawalang kasiguraduhan, wala siyang ideya kung saan siya magsisimula, pero sa kaloob-looban ng kanyang mga mata, may unti-unting nagigising. Para pakalmayan ang sarili at makapag-isip ng malinaw, kumain si Akira ng isang matamis na inilagay sa mesa, at habang natutunaw ito sa kanyang dila ay tila nalinis ang isip niya. Umupo siya at inalala ang lahat ng nangyari, bawat detalye ay nakapagpapakaba sa kanya, lalo na si Mian na laging may misteryosong ngiti pero unpredictable ang kilos. Biglang may malakas na tunog na umalingaw-ngaw mula sa pader sa tabi niya na parang may malakas na bagay na tumama dito, kaya napatalon si Akira habang huminto sa pagtibok ang kanyang puso sa kaba.
Inisip ni Akira na marahil may isang tao lang na sinusubukan ang kapangyarihan nito, at kung totoo man iyon, ano kaya ang sarili niyang power? Paano siya makakalaban kung bigla siyang atakihin? Batay sa mga patakarang inanunsyo ni Mien kanina, malinaw sa kanya na ang lugar na ito ay sadyang ginawa upang pagharapin sa laban ang mga katulad niya, mabuhay o mamatay, walang puwang para sa pag-aalinlangan. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo pa siyang na-excite, parang pumasok siya sa isang tunay na laro, at sa pagkakataong ito, desidido na siyang maglaro ng seryoso, walang pagtatago, walang urungan. Makalipas ang ilang sandali ng paghihintay, muling umalingaw-ngaw ang pamilyar na boses ni Mien, inanunsyo niyang magsisimula na ang laban, ang one-on-one program ay formal nang inilunsad. Pumasok si Akira sa isang classroom kung saan hinarap niya ang kanyang unang kalaban, agad siyang tinakat ng kabataang lalaki, binigyan siya ng babala na sumuko na lang kung ayaw niyang masayang ang lakas niya, dahil sobrang delikado raw ang kakayahan nito. Ngunit nanatiling tahimik si Akira, hindi natinag ang tingin niya. Nang tumunog ang simula ng labanan, sabay na naging green ang wristbands nila at lumitaw ang 5-minute countdown, activated na ang kanilang abilities. Agad na nag-transform ang hawak na kahoy ng kalaban at naging matalim na espada, kaya hindi na nag-aksaya ng oras si Akira at agad umatras, alam niyang kung haharapin niya ito sa direct combat, malamang matalo siya. Mabilis siyang tumakbo papasok sa isang saradong kwarto kung saan bumalat ang kadiliman sa mga pasilyo na lalong nagbigay ng tensyon sa habulan. Patuloy ang pagsigaw ng kalaban, sinasabing duwag si Akira at wala siyang lakas kaya puro takbo lang ang alam niya, pero nang lumabas si Akira mula sa dilim, itinanggi niya ito at sinabing masyadong delikado ang kapangyarihan niya para gamitin agad-agad. At sa mismong sandaling iyon, sumugod si Mocha habang inactivate ni Akira ang skill niya, isang feather ang lumitaw sa kamay niya, at sa malamig na tono ay ipinakilala niya ang kanyang kakayahan habang unti-unting nagbago ang braso niya at naging isang kanyan. Kasunod nito, tinamaan si Mocha at bumagsak, ang espada nito ay muling naging kahoy at hindi na siya muling naglakas loob na umatake. Lumapit si Akira, tinaas ang braso niya papunta kay Mocha at inutusan itong sumuko. Napakagatlabi si Mocha at inamin ang pagkatalo, si Mien ang nagdeklara kay Akira bilang panalo. Naroon si Miss Yang sa gilid at nagtanong kung bakit hindi agad ginamit ni Akira ang ganoong kalakas na ability, ngunit nginitian lang siya ni Mien at tinanong pabalik, talaga bang inakala mong canon ang ability ni Akira? Ang lahat pala ay isang ilusyon lamang, nagsinungaling si Akira at sinadya niyang gayahin ang anyo ng kapangyarihan ni Mien para linlangin ang kalaban. Ang tunay niyang power ay ang Fabricator, isang kakayahang lumikha ng kahit anong ability basta't maniwala ang kalaban na totoo ito. Ang pinakaimportanteng bahagi ay ang timing ng revelasyon, ang eksaktong sandali kung kailan hindi na pwedeng pagdudahan ng kalaban ang kanyang nakikita, at iyon mismo ang sandaling matagumpay na nilikha ni Akira para matrap si Mocha. Matapos ang laban, sinimula ni Akira na tuklasin ang hangganan ng kakayahan niyang ito, naunawaan niyang ang nilalaman at hirap ng mundong ito ay nakabatay sa lakas ng bawat isa, at para sa kanya, ang kakayahang ito ay hindi lang basta interesting, kundi isang oportunidad para baligtarin ang lahat. Sa ngayon ay susunod muna siya sa mga misyon ng organisasyon, pero sa huli, sisiguraduhin niyang pagsisisihan nila ang pagbibigay sa kanya ng ganoong klaseng overpowered na ability. Samantala, sa panig naman ni Yuri, determinado siyang humanap ng paraan para makabalik. Ibinalik ni Yuri ang alaala sa nakaraan noong siya ay nasa totoong mundo pa, lagi na lang niyang kinamumuhian ang katagang, just a coincidence. Minsan, kasama ang dalawa niyang matalik na kaibigan, nakasalubong nila ang isang aso sa kalye, pala kaibigan ito sa lahat, pero nang siya na ang nag-abot ng kamay, bigla itong umungol at tumahol na parabang siya lang ang bagay na hindi kabilang sa mundong iyon. Ang sabi lang ng kaibigan niya, it's just a coincidence. Isang araw naman, may nakita siyang malungkot na binata sa tabi ng daan at mabait niyang inabutan ng tuwalya. Coincidentally, stalker pala ito, at simula noon ay naging parang anino na siyang palaging sumusunod sa kanya. Pag-uwi niya, nagkataon din daw na nag-uwi ng lalaki ang kanyang ina, at ang lalaking iyon ay may dalang anak, at di nagtagal, nagkaroon din sila ng isa pang anak na babae at si Yuri ang pinilit ng ina niyang alagaan ito. Unti-unti siyang napagod sa ganitong klase ng buhay, pero isang araw ay nagkataon na nakita niya sa bubong ang stalker, walang emosyon ang mga mata nito at mukhang may balak gawin, at bilang isang taong hindi kailanman kayang balewalain ang pagdurusa ng iba,
agad siyang tumakbo pataas, lumabas sa railing at pilit siyang hinayla pabalik, pero ang ending ay pareho silang nahulog. Isang kamatayang hindi niya kailanman naunawaan, at nang magising siya mula sa mga alaala, bigla niyang naalala kung bakit siya narito, at ayon kay Mian, lahat daw ng ito ay just a coincidence. Nakakulong si Yuri sa isang kwarto na sobrang sikip at sarado, walang hawakan ng pinto at parang wala talagang paraan para makalabas, ang buong paligid ay malamig at tahimik, isang uri ng hindi nakikitang kulungan. Dala ng pagkabaliw sa sitwasyon, pinagsisipa niya ang pinto habang sumisigaw na palayain siya. Paulit-ulit na sinisigaw na gusto na niyang umuwi, lahat ng ito ay naitala sa surveillance camera. Hindi na siya nagsalita pa, tahimik niyang pinunit ang blind pouch para pag-aralan ang mga abilidad na ibinigay sa kanya. Matapos basahin ang impormasyon, lumapit siya sa pader ng kwarto, idinikit ang kamay at pumikit, biglang may sumabog na tunog na umalingaw-ngaw, dahilan para magulat si Akira sa katabing kwarto. Sabik na sinubukan ulit ni Yuri ang kapangyarihan sa mismong pinto, pero wala itong naging epekto, ang pagkadismaya ay nauwi sa matinding frustration at unti-unti niyang naisip na baka wala ngang silbi ang ability niya. Para sa kanya, ang mundong ito ay labis na hindi patas, wala ni isang bagay ang lumalabas ayon sa plano. Noong nasa labas pa siya, palihim siyang nag-ipon ng 1,000,000 yen na hindi sinabi sa kanyang ina, balak na niyang lumayas at magsimula ng bagong buhay. Pero habang namumuhay kasama ang anak ng boyfriend ng kanyang ina, isang sulyap o kahit isang kilos lang ng batang iyon ay sapat para ipaalala kay Yuri ang sarili niyang kabataan, ang araw na diretsahang sinabi sa kanya ng kanyang ina na siya rin ay isang coincidence, bunga lamang ng isang lalaking dumaan sa buhay nito. Pagbalik sa kasalukuyan, biglang tumunog ang isang anunsyo, si Yuri ang napili para sa susunod na one-on-one match. Ang kalaban niya ay isang higanti, 3 beses ang laki kumpara sa kanya, at bawat yapak nito ay nagpapayanig sa lupa habang ang makakapal na muscle sa dibdib nito ay gumagalaw sa bawat kilos. Binati siya ng lalaki, at habang nagsasalita ito, unti-unti nitong inilalantad ang tunay na pagkatao niya, isang marumi at makasalanang Meniokis. Ipinagmalaki nitong naamoy niya raw kaagad kung ang isang babae ay untouched pa, dahil ang ability niya ay scent detection. Sa totoong buhay, isa siyang halimaw na naninila at bumibili ng mga high school girls, isang karumal-dumal na halimaw na mukhang tao. Nang sumugod ito kay Yuri, agad siyang tumalon pataas at sinipa ito sa mukha ng sobrang lakas, dahilan para mamaga ang mukha ng lalaki, ngunit para sa mga kagaya niyang Meniokis, mas lalo pa siyang ginaganahan kapag mas mahirap ang target, at hindi siya naiiba. Walang kahihiyang hinubad pa niya ang pantalon niya habang nakikipaglaban, halatang sinusubukang guluhin ang isip ni Yuri para mapilitan siyang umiwas ng tingin. Ang sobrang kababuyan ng tagpong iyon ay nagpayanig sa damdamin ni Yuri, hindi siya makapanatili ng kalmado habang pinipilit siyang tumitig sa isang bagay na ganon karumi. Binuhat siya ng lalaki at kinulong sa mga muscle nitong bisig. Habang hinihingal ito sa kanyang tenga at sinisinghot siya na parang isang baliw, anumang pilit ni Yuri ay hindi sapat para makawala. At sa halip, mas lalo pa nitong na-trigger ang isang alaala sa utak ng Meniokis, ang araw na hinalay niya ang isang batang babae, maliit pero matalino, natagpuan nito ang kanyang business card, nalaman kung saan siya nagtatrabaho, at bumalik para saktan siya pabalik, hinihingian siya ng 200,000 yen kapalit ng pananahimik, pero dahil sa kasakiman ng batang iyon, natapos ang buhay nito sa kamay ng halimaw. Habang kinukwento ito ng lalaki na may baliw na kislap sa mata, inamin niyang naging adik siya sa ganong pakiramdam, at inakala niyang hindi na niya muling maaamoy ang scent ng schoolgirls sa lugar na ito, pero dumating si Yuri. Isn't that just another coincidence? Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ni Yuri, dahil lahat ng trahedya at sama ng loob sa buhay niya ay nagsimula sa parehong salita, just a coincidence. Sa mismong sandaling iyon, inactivate ni Yuri ang kanyang ability, mahigpit niyang pinisil ang braso ng Meniokis hanggang sa lumiit at gumuhit ang sakit sa mga ugat nito. Hindi siya tumigil doon, pinakawalan niya ang sunod-sunod na suntok na tila ginigiba ang mga buto, habang malamig ang kanyang mga mata na ngayon ay wala ng bakas ng pagdadalawang isip. Ang kanyang kakayahan ay 5 beses na lakas ng normal na katawan, at sa bawat suntok niya ay daladala ang bigat ng lahat ng sakit na ipinukol sa kanya ng buhay. Tumunog ang anunsyo, panalo si Yuri, napatingin si Miss Yong, hindi makapaniwala, karaniwan, kapag may ganong klaseng power,
Mahihirapan pa ang isang tao na makatayo sa una. Pero si Yuri ay humarap sa isang dambuhalang Meniakis at giniba ito ng walang kaawa-awa. Doon lang nagsimulang maniwala si Miss Yang sa sinabi noon ni Mian, na ito ay skill na kayang gamitin lamang ng mga may integridad at matalim na instinct, maaaring si Yuri nga ay isang tunay na henyo. Samantala, mahigpit na isinara ni Yuri ang kamao niya at sa puso niya ay umaalingaw-ngaw ang isang panata para sa kapatid niyang si Lilia, babalikan kita kahit ano pa ang mangyari. Kasabay nito, si Akira naman ay tahimik na nakaupo sa kanyang kwarto, nakatitig sa kamera sa sulok ng kisame, iniisip sa sarili, I'll use this power to crush all of you, tinitingnan lang niya kung kaya nga bang basahin ng organisasyon ang iniisip niya, at dahil walang naging reaksyon, inakala niyang maaaring nababasa nga nila pero piniling huwag pansinin, pero sa totoo lang, wala siyang pakialam kahit alam nila. Kung ganoon, ipapakita na lang ni Akira sa kanila ang gusto nilang makita, kaya niyang magpanggap. Kakaiba ang kapangyarihan niya dahil kahit gaano siya gumamit nito, hindi siya nakakaramdam ng pagod, parang walang nauubos na enerhiya at tuloy-tuloy lang ang daloy ng lakas. Kaya naman napaisip siya kung saan nga ba talaga nanggagaling ang enerhiyang ito, at sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Mien at ipinaliwanag na ang pinagmumulan ng kapangyarihan niya ay lifespan, na nabubuo mula sa life force ng ibang tao, bawat paggamit daw niya ng abilidad ay katumbas ng kamatayan ng isang tao sa kabilang panig ng mundo. Pero matapos ang sinabi, biglang nagtawanan si Mien at sinabing biro lang iyon, pagkatapos nito, biglang nagising si Akira at napagtanto niyang panaginip lang pala ang lahat. Bumukas ang pinto ng kwarto niya at may pumasok para sunduin siya papunta sa susunod na programa. Dinala siya sa isang bagong silid kung saan may ilang tao nang naghihintay, at sa gitna ng mesa ay naroon ang isang speaker kung saan narinig nila ang boses ni Mien. Inaanunsyo niyang ang second program ay isang team battle na hahatiin sa mga grupong may tig-5 miyembro, at magsisimula ito makalipas ang 2 oras. Ang kasama ni Akira sa group ay sina Yuri, Komairi, Mocha, at Soatari. Agad niyang inanalisa ang sitwasyon, mukhang layunin pa rin ng laro na pagpatayin ng bawat isa, kaya malamang na maraming kalaban ang kakaharapin nila. Pero kung team battle ito, para maging epektibo ang teamwork ay kailangang malaman ng isa't isa ang tunay na kakayahan ng bawat isa, kaya napaisip siya kung dapat ba niyang sabihin ang totoo o hindi. Unang nagpakilala si Soatari, isang matandang lalaki na kumuha ng butones at ginawang lubid, ang ability niya ay gawing lubid ang anumang butones. Hindi makapaniwala si Yuri, inakalang magic trick lang ito at inutusan siyang magsabi ng totoo. Pagkatapos ay tapat na inilahad ni Yuri ang sarili niyang abilidad, habang si Mocha naman ay may kakayahang gawing espada ang mga sanga ng puno. Si Komairi ay hindi rin sigurado sa power niya, pero ang sabi niya ay parang nagiging invincible siya ng 2 segundo, bagamat hindi pa niya ito nasusubukan, at dagdag pa rito ay isa rin siyang professional wrestler. Pagdating sa pagkakataon ni Akira, syempre hindi niya pwedeng isiwalat ang tunay niyang trump card, kaya sinabi niya na kaya raw niyang gawing kanya ng braso niya, alam niyang kapag mali ang taong pinagsabihan mo ng totoo, buhay mo ang kapalit, kaya ang pagtatago ng sikreto ay obligasyon na. Bigla siyang nagtanong kay Mocha tungkol sa sugat nito, parang simpleng tanong lang, pero ang tunay na layunin ay palalimin pa ang paniniwala ng grupo sa peking, cannon arm, ability niya. Habang nagaganap ito, iniisip pa rin ni Akira ang isang bagay, ang power niya ay nakabase sa paniniwala ng kalaban, kaya sino nga ba ang itinuturing na kalaban dito? Kung kalaban lang ang ibig sabihin ng opponent, ibig sabihin ay hindi siya makakagamit ng ability kapag nasa harap ng mga kakampi, swerte na lang at nandoon si Soatari sa grupo, isang inosente at madaldal na tao na bukas ang lahat ng barahan niya, kaya hindi gaanong napapansin si Akira. Si Yuri naman ang itinuturing niyang key piece ng team. Bago pumasok sa battle room, biglang naging seryoso si Soatari, ipinaalala niya ang sinabi noon ni Mien, kung may pagkakataon, patayin ang kalaban, dahil kahit gaano pa kabait o kaayos ang isang tao, sa ilalim ng espesyal na mga sitwasyon, kahit sino ay pwedeng maging malupit. At sa huli, sabay-sabay na tumapak ang 5 miyembro ng grupo sa isang napakalaking battle arena. Inanunsyo ni Mien na bawat miyembro ng grupo ay itatalaga sa isang one-on-one na labanan, at ang magiging resulta ng 5 duelo ang siyang magtatakda kung aling team ang panalo. Matatapos lamang ang bawat laban kapag natupad ang alinman sa mga kondisyon, pagbagsak sa stage,
pagkawala ng malay, pagsuko, o kamatayan. Ang unang laban ay sa pagitan ni So Atari at Kashi Ren, agad na napansin ni Akira na nalinlang sila mula sa simula. Mula sa paraan ng pagkakapwesto ng 5 katao sa team hanggang sa oras na ibinigay sa kanila para maghanda, lahat ay sadyang idinisenyo para ipaniwala sa kanilang magkakaroon ng team battle, kaya lahat ay kampanteng nagbahagi ng kani-kanilang tunay na abilidad. Ngunit ang totoo, isa-isa silang lalaban kaya walang dahilan para magpahayag ng kahit anong sikreto. Ibig sabihin, aksidenteng naibigay nila ang mahahalagang impormasyon sa mga maaaring maging kalaban nila sa hinaharap. Ramdam ni Akira na ang lahat ng nangyari ay simula pa lang ng mas malalim at mas madilim na plano. Lumapit na sa arena si So Atari at nakita si Ren na balot ng puting kumot mula ulo hanggang paa na para bang hindi pa handa, bigla itong nagtanong, pwede bang isuko mo na lang? Tinignan ni So Atari ang suot nito at inusisa kung may kinalaman ba ang abilidad ni Ren sa suot niyang balabal, pero sinabi ni Ren na hindi ito ganon, sabay hubad ng kumot na naglantad ng pink na bikini na lalong nagpatingkad sa kanyang kaakit-akit na katawan. May palihim siyang pahiwatig na kung susuko si So Atari, may gantimpala siyang ibibigay, ngunit hindi siya nagpatalo sa tukso. Sa halip ay naglabas siya ng butones at nagmungkahi ng laro, hulaan kung anong face ang lalabas, at kung sino ang mali ay kusang susuko. Naintindihan naman ng kanyang mga kakampi ang plano dahil hindi naman combat type ang abilidad ni So Atari kaya ginawa niyang parang pastahan na lang, pumili si Ren ng heads, si So Atari naman ng tails. Ngunit habang umiikot pa lang ang coin, biglang lumitaw ang napakaraming matutulis na sibat at tumuhog sa likod ni So Atari, si Ren pala ang may gawa nito at simulat sa pool ay gusto na niyang patayin si So Atari. Napagtanto rin ni Akira ang butas sa plano ni So Atari, kapag ang kalaban ay may balak na pumatay mula sa simula, tiyak na ganito ang magiging wakas, sa mismong sandaling ibinaba niya ang kanyang depensa, siya ay sinaksak sa likod. Hindi man naunawaan ni So Atari ang abilidad ni Ren, natapos na ang lahat, nakasuot na muli ng balabal si Ren at walang ginawang malaking galaw, pero biglang may lumabas na mga palaso mula sa wala. Habang galit ang lahat, sinubukang i-reason ni Mocha na kahit papaano, nakatulong ang sakripisyo ni So Atari para malaman ang power ng kalaban, ngunit ang komantong iyon ay ikinagalit ni Yuri at Kumeiri na pinatigil agad si Mocha at inutusang bawiin ang sinabi. Nabahala si Akira sa nagaganap na tensyon sa grupo kaya siya na mismo ang namagitan dahil hindi ito ang tamang oras para magtalo. Ang sumunod na match ay si Kumeiri laban kay Ringo, natututo sa nangyari kay So Atari. Agad niyang nilapitan si Ringo pag-release ng handcuffs at balak niyang itulak ito ng dahan-dahan para hindi masaktan, pero sa gulat ng lahat, bigla na lang itinaas ni Ringo ang kamay at sumuko, bumalik siya sa grupo nila at ipinaliwanag na hindi niya kayang talunin si Kumeiri, dahil kahit kopyahin niya ang power nito gamit ang kanyang ability, walang nangyari. Galit na galit si Ren at sinakaw si Ringo, sinisigaw ang dapat man lang ay nalaman niya kung ano talaga ang power ni Kumeiri, at inakusahang sinadya niyang magpatalo, dagdag pa niya, kapag natalo sila, buong team ang mapaparusahan. Sinubukan ni Zukoy na awatin si Ren at nangakong siya ang mananalo sa ikatlong laban kaya pakawalan niya si Ringo. Ang ability ni Ringo ay kopyahin ang kakayahan ng kalaban sa 1/10 ng lakas nito, at ang totoo, kaya rin itong agad matukoy kung ano ang abilidad ng kinopyahan niya, kaya nalaman niya na ang power ni Kumeiri ay ang pagiging invincible sa loob ng 2 segundo. Pero dahil 1/10 lang ang sa kanya, 0.2 seconds lang ang invincibility niya, kaya't wala itong silbi at minabuti niyang sumuko. Ang ikatlong laban ay sa pagitan ni Mocha at Zakamoin, pag-akyat sa stage, naging maingat si Mocha, alam niyang nakagapos pa ang kanyang mga kamay kaya hindi pa siya makakakuha ng espada at ang anumang padalos-dalos na paglapit ay magiging mapanganib. Kaya nang tanggalin ang cuffs, agad naglabas si Zakamoin ng slingshot, kampante siyang kapag siya ang unang tumama, siguradong siya ang mananalo. Kumuha si Mocha ng isang kahoy na stick at tinapak lang ang bakal na marble na pinakawalan sa kanya, pero laking gulat niya nang biglang naging dambuhalang bakal ang marble at lumampag sa lupa. Ang abilidad pala ni Zakamoin ay gawing higanteng bakal ang marble. Nagpasalamat si Mocha na hindi niya ito tinangkang saluhin. Sunod-sunod ang bitaw ni Zakamoin ng marble, at sa pangalawa ay pinabilis niya ang time delay nito para lumaki agad bago maswat ni Mocha, pero agad itong pinilas ni Mocha gamit ang espada niya at sinabing masyado raw halata ang intensyon nito. Pagkatapos ay 3 marble ang sabay-sabay na pinakawalan ni Zakamoin,
ngunit lahat ay naiwasan o naputol ni Mocha habang unti-unting lumalapit sa kalaban. Sa loob ng isipan ni Zakamoin, malinaw na naisip niyang tiyak na napagtanto na rin ni Akira sa mga oras na iyon ang tunay na kakayahan ni Mocha, ang abilidad na gawing espada ang isang sanga ng puno, isang sand at ang kayang hiwain ang kahit ano. Natakot si Zakamoin sa kalabang alam niyang wala siyang laban, ngunit ang presensya ni Ren sa likod niya ay nagdulot ng mas matinding kaba at pagkalito. Itinutok ni Mocha ang espada niya at mariing sinabi, "Hindi kayang talunin ng power mo ang akin. Kung susuko ka ngayon, hindi pa huli ang lahat." Pero sa halip na umatras, nagdesisyong sumugal si Zakamoin at sunod-sunod na inihagis ang mga marble sa paligid ni Mocha, isa-isang lumaki at bumagsak, na parang sinusubukang isara ang lahat ng daan sa paligid niya. Pero lahat ng iyon ay nauwi lang sa wala dahil kahit gaano karami, lahat ng marble ay nahahati ni Mocha gamit ang kanyang espada. Inilaan ni Zakamoin ang huling marble para sa huling tira, at sa sandaling pinutol ni Mocha ang marble na iyon, isang pangalawang marble ang sabay na pinakawalan, kasabay ng pagtalon ni Zakamoin sa ere. Hinailan niya ang slingshot sa pinakamataas na tensyon, umaasang sa anggulong ito ay hindi na makakasalo si Mocha. Ngunit habang siya ay nasa ere, hindi niya napansin na naputol na pala ang rubber string ng kanyang slingshot, naputol ito ng isang maliit na kutsilyo at bumagsak ang marble. Doon niya na-realize na habang nakatuon siya sa marble, si Mocha ay palihim na nakakuha ng bagong sanga at ginamit ito para sirain ang kanyang tirada. Itinutok ni Mocha ang espada sa kanya at inutusang sumuko, pero bigla siyang ngumiti at nagsabing, "Thank you," dahil sa sobrang lakas at kumpiyansa ni Mocha. Minamaliit siya nito at nabigyan siya ng pagkakataon. Ang huling marble na naunang pinakawalan ni Zakamoin ay tumama sa pader ng bangin at tahimik na gumulong pabalik sa paanan ni Mocha. Bago pa siya makagalaw, bigla itong sumabog pataas at tinamaan siya sa isang maselang bahagi, dahilan para agad sumimangot ang malamig niyang mukha sa matinding sakit. Si Zakamoin ang nagwagi habang si Mocha ay napilitang hawakan ang kanyang sugat, puno ng pagsisisi at hiya na tila isang parusang makalangit sa kanyang kayabangan. Ang ikaapat na laban ay sa pagitan ni Kuji at Akira. Habang papasok sa arena, patuloy pa rin ang tanong sa isip ni Akira, sino nga ba ang tinuturing na kalaban sa loob ng saklaw ng kanyang abilidad? Sa 8 kalahok, ang nasa harap niya lang ba ang maaaring target? Kailan at paano ba ito need-define, sa anong kondisyon at kanino ito umiiral? Kailan talaga aktwal na na-activate ang kanyang power? Dahil hindi na siya pwedeng manghula, nagpasya siyang gawin na ito bilang totoong eksperimento sa totoong mundo. Matapos alisin ang mga posas niya, agad niyang tinignan ang mga kakampi, walang pagbabago, kaya malinaw na hindi gumagana ang abilidad niya sa kanila. Laking ginhawa niya at napalingon siya kay Kuji na nananatiling tahimik at hindi umaatake. Kaya sinamantala ni Akira ang pagkakataon para sa ikalawang test, bigla siyang tumakbo pababa ng platform at ikinagulat iyon ni Kuji at ng buong arena. Humarap si Akira kay Mocha at mariing ipinahayag na siya na mismo ang tatapos sa kanya dahil sa kayabangan niya at sa dalawang sunod na pagkatalo. Sa mismong sandaling iyon, nag-transform ang braso ni Akira sa anyo ng dambuhalang kanyan, unang putok pa lang ay sumabog ito, bumalat ang usok sa paligid, at isang buong sulok ng arena ay nadurog, naiwan ng isang malalim na crater. Buti na lang at mabilis nakaiwas si Mocha sa gilid. Ang eksperimentong iyon ay labis na kinatakutan ni Kuji, na pagtanto niyang handa pa lang salakayin ni Akira ang sarili niyang kakampi. Lumapit na si Akira kay Kuji at sinimulan ang ikatlong yugto ng eksperimento. Dahil kumbinsido na si Kuji na ang abilidad niya ay cannon arm, ginamit ni Akira ang tunay niyang kapangyarihan at muling pinakawalan ang putok ng kanyan. Sa gulat ni Kuji, itinaas nito ang kamay para salagin ang putok, ngunit sa halip na tamaan, biglang naglaho ang cannonball na parang usok, at doon niya lang napagtanto na aksidente na niyang naibunyag ang sariling abilidad. Hindi pinalampas ni Akira ang pagkakataon, sunod-sunod siyang nagpaputok ng cannon habang si Kuji ay patuloy na nagtatangkang salagin ang mga ito, pero halatang lumilitaw na ang kaba sa kanyang mukha. Sa sunod na taktika, inihagis ni Akira ang isa niyang sapatos diretso sa mukha ni Kuji, dahilan para mapilitan itong iangat pareho ang mga kamay para salagin, at sa eksaktong sandaling iyon, nakalapit na pala si Akira mula sa likuran at itinutok ang kanyang kanyan sa batok ni Kuji, dahilan para tumigil ang paggalaw ng hangin sa tensyon. Batay sa mga naunang reaksyon nito,
Napatunayan ni Akira na ang abilidad ni Kuji ay ang kakayahang i-nullify ang kahit anong bagay na nahahawakan niya, ngunit kailangan ng kanang kamay niya ay may direktang kontak sa lupa para ito gumana. Nang maibunyag ang sikreto, wala nang ibang mapuntahan si Kuji kundi ang sumuko at itinaas na lang ang kamay niya bilang tanda ng pagsuko. Tagumpay ang eksperimento ni Akira, at mas higit pa sa inaasahan niya, dati ay sinubukan niyang mental na ituring ang kakampi bilang kalaban at gamitin ang Kanen ability, ngunit hindi ito na-activate, patunay na ang abilidad niya ay hindi gagana kung hindi tunay na tinuturing na banta ng kalaban si Akira. Noong tinutukan niya si Mocha, dahil sa natural na kayabangan nito, agad nitong tinignan si Akira bilang isang panganib, at doon nag-transform ang braso niya bilang kanyan. Sinubukan rin ni Akira na itutok ang intensyon niya sa buong kalabang grupo at tinrato silang lahat bilang kalaban, nag-activate ang ability, ngunit gumana lamang ito kapag ang target ay nasa parehong platform. Dito niya napagtanto na para humandar ang kanyang kapangyarihan, hindi sapat na siya lang ang mag-isip na ang isang tao ay kalaban, kailangan ding malinaw na kinikilala ng kabilang panig si Akira bilang isang aktwal na banta. Ang mga taong nasa labas ng arena, kahit ituring pa nila si Akira bilang kalaban, ay hindi naaapektuhan ng abilidad niya dahil hindi nila aktwal na nararamdamang tina-target sila. Ang kapangyarihan ni Akira ay gumagana bilang salamin ng subjective thought at objective perception, sumasabog lamang kapag nagtatagpo ang dalawang antas ng kamalayan sa parehong punto. Nagsimula na ang ikalimang laban, Yuri laban kay Oji, ang stalker na minsang nagtulak kay Yuri sa trahedya at literal na hinayla siya patungo sa kamatayan. Sa mismong makita niya ito, tuluyang nawala ang kontrol ni Yuri sa emosyon niya, naglalagablab ang mga mata na tila kayang sunugin ang buong arena, ito ang lalaking Sum-Iron ng buhay niya, at ngayong magkasama sila sa iisang mundong puno ng hinanakit at puot, desidido si Yuri na tapusin ang lahat. Inutusan niya si Oji na huwag gumalaw, sumunod naman ito dahil may kakayahan siyang gawing bakal ang kanyang katawan. Agad sumugod si Yuri at pinakawalan ang isang suntok na nagpatalsik kay Oji palabas ng arena, dumiretso sa pader, at agad natapos ang laban. Malinis ang pagkapanalo ni Yuri, habang nakaupo, pinag-aaralan ni Akira ang tagumpay ni Yuri at napagtanto niyang hindi sapat na 5 beses lang ang lakas ng kanyang braso at binti para maging ganoon siya kamapanganib, ang nakakatakot sa kanya ay ang kabuuang amplification ng lahat ng pisikal na aspeto niya, bilis ng paa, puwersa ng katawan, torque, momentum, lahat ito ay nagtutulungan para makalikha ng isang suntok na may pambihirang puwersa. Kahit gaano katibay ang katawan ng kalaban, kahit bakal pa ito, hindi nito kakayanin ang suntok na iyon. Matapos ang laban, lumitaw si Mien at inanunsyo ang third program, unang ipinatupad ang parusa sa natalong koponan. Piniringan ang lahat at pinaghiwa-hiwalay sa 2 silid, ang nanalong team ay binigyan ng engranding salo-salo, habang ang mga talunang lalaki ay ikinulong sa isang bakanteng kwarto na may tubig lamang, at ang mga talunang babae ay pinilit magsuot ng kaiyahiyang costume at ipinaserbisyo bilang tagasilbi sa mga nanalo. Maya-maya, bumalik si Mien, ngayon ay may bagong anunsyo, simula sa puntong ito, bawat team ay daraan na sa magkakaibang program. Ang pagsusuot ng bunny costume ay isa lamang pambungad na kalokohan, ang tunay na parusa ay magsisimula pa lang. Dinala ang buong team sa isang napakalawak na bulwagan kung saan sinabi ng mga staff na mula ngayon, bawat isa ay maglalakad sa sariling landas at sa huli lang malalaman kung ano ang naghihintay sa kanila. Pinanatili ni Kumihiri ang kanyang Big Brother na disposisyon at paalala sa lahat, kahit magkaaway pa sila sa laban, ang layunin ay manatiling buhay at makabalik. Nang maghiwa-hiwalay na ang grupo at sina Akira at Yuri na lang ang natira, malumanay siyang kinausap ni Akira. Hinikayat siyang mabuhay upang maibalik ang panyo na minsan niyang ginamit para gamutin ang sugat nito. Seryosong nangako si Yuri na siya ay babalik, at pagkatapos ay tuluyan na silang naghiwalay ng landas at pumasok sa kani-kanilang paglalakbay. Pumasok si Akira sa isang silid kung saan mayroong stone pedestal na may nakapatong na telepono, ipinaliwanag ni Mien ang ikatlong programa, mayroon siyang kasalukuyang 100 points at ang layunin niya ay makaipon ng 1,000 points. Bumukas ang pinto sa unahan at pumasok siya sa isang malawak na espasyo habang inianunsyo ni Mien na may nalalabing 13 oras at 18 minuto, at para sa susunod na 30 minuto, bawat matatalong kalaban ay may katumbas na 10 puntos.
Alam ni Akira na nasa Zone A siya kaya agad siyang tumakbo sa kalsadang nasa unahan. Mabilis siyang nakatagpo ng unang kalaban, ngunit ang taong ito ay tila hindi nakikipaglaban at sa halip ay gustong makipag-usap. Dumating ito para mag-recruit, hindi para makipagsabayan. Sa parehong sandali, si Yuri ay hinahabol ng isang grupo at nagkataong nag-cross muli ang landas nila ni Akira. Nalaman nila na ang 4 na taong humahabol kay Yuri ay mula sa Red Team, habang ang lalaking lumapit kay Akira ay miyembro ng Green Team. Parehong grupo ay sinusubukang mag-recruit ng mga bagong kasama. Gustong kunin ng Red Team sina Yuri at Akira, ngunit si Katsuya, mula sa Green Team, ay ayaw itong mangyari. Ginamit niya ang kanyang ability na gawing baw ang isang sanga ng puno at sinabihan silang dalawa na tumakas agad. Mula sa Red Team, ipinadala si Matsushita dahil taglay niya ang kakayahang gawing kanya ng kanyang braso. Napasigaw si Yuri sa pagkagulat at sinabing pareho ito ng abilidad ni Akira. Ang leader ng Red Team, na punong-puno ng tiwala sa sarili, ay biglang napatigil nang marinig ang salitang, same, at sa mismong sandaling iyon ay agad niyang pinaniwalaan ang sinabi. Sinamantala ni Akira ang pagkakataon at nilinlang ang Red Team sa pagpapakita ng kanyan sa kanyang braso, nagkunwari siyang paputok, saka agad tumakbo kasama sina Yuri at Katsuya. Nang utusan si Matsushita na bumaril, hinintay ni Akira ang tamang tiyempo para gumanti, nagsalpukan ang dalawang pagputok at lumikha ng napakalakas na pagsabog. Malinaw na mas malakas ang kanya ni Akira dahil tumilapon ang buong Red Team sa ere, at si Matsushita ay nanginginig na parang dahon, hindi na makatayo, naibagsak ng Red Team ang kanilang trump card at nagkagulo sa loob ng grupo. Nang pansamantala silang nakalayo, nagsimulang ikwento ni Katsuya ang tungkol sa leader ng Red Team, isang pares na parehong malakas sa abilidad at masama ang ugali. Iminungkahi ni Akira na pumunta sila sa base ng Green Team at pagdating nila, nagulat siya dahil isa pala itong mapayapang farm kung saan may mga buntis, bata, at matatanda. Naisip niyang ang isang leader na kayang protektahan ang ganitong komunidad ay siguradong mapagkakatiwalaan kaya napagdesisyonan niyang sumali. Nang makilala niya si Yudo, tuwang-tuwa ito sa pagkakaroon ng isang malakas na miyembro gaya ni Akira. Pero nang tanungin kung ano ang kapangyarihan ni Yuri, pareho silang napatingin na parang tinamaan ng kidlat. Nalaman nilang ang ability ni Yuri ay kabilang sa plus level, mas mataas pa kaysa sa isang Kanon type. Sobrang naantig si Yudo na napaiyak ito at pinuri si Katsuya sa mahusay nitong recruitment. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang sistema ng third program, ang mga puntos mula sa device ang sentro ng lahat, maaaring kumita ng points sa pamamagitan ng pagtupad ng mga misyon mula sa organisasyon, at ang mga puntos ang nagsisilbing currency para makabili ng pagkain, gamot, tools, at kahit impormasyon. Ang misyon ng bawat isa ay manatiling buhay at makaipon ng 1,000 points. Noong una ay nagsipaghiwa-hiwalay ang mga tao sa maliliit na grupo para mas madaling kumilos at magbahagi ng points, pero may isang grupo na bigla na lang lumaki sa loob ng maikling panahon, at kumalat ang tsismis na sila'y nangidnap ng mga hindi sumusunod sa misyon. Inakala ni Akira na ang Red Team ay wala talagang balak umalis sa lugar na ito at magpatuloy sa susunod na program. Sumang-ayon si Yudo, sinabing walang gustong manatili roon habang buhay, ngunit malamang na mas mahirap pa ang susunod na yugto. Pinili ng Red Team na bumuo ng sarili nilang kaharian gamit ang lakas at pananakot, mas gugustuhin nilang maging hari sa impyerno kaysa magpatuloy pasulong. Sa parehong oras, iniimbestigahan ni Ikay, ang leader ng Red Team, ang 4 na miyembro nitong bigong mahuli sina Yuri at Akira. Si Ren ngayon ay lumipat na sa Red Team, at nais sana ni Ikay na patawan ng kamatayan ang 4, pero pinigilan siya ni Masa, ang deputy leader, dahil ayaw daw nitong madumihan ang damit niya ng dugo, dahil dito ay nakaligtas pansamantala ang 4 sa parusa. Ngunit nagsimulang pagtuunan ni Masa ng pansin si Akira, naniniwala siyang bukod sa Kanon, may isa pa itong itinatagong sikreto. Samantala, ipinagpatuloy ni Yudo ang pagpapaliwanag sa kasalukuyang estado ng mga factions. Ang Red Team ay namumuno gamit ang karahasan at kilala sa pang-aalipin ng mahihina, kaya nabuo ang Green Team upang protektahan ang mga walang laban. Mayroon ding Blue Team, isang neutral na pangkat na hindi nakikialam sa alinmang panig. Sa madaling sabi, nahati na ang mundo nila sa 3 malilinaw na fraction, ang Red Team na grupo ng mangangaso ng tao, ang Green Team na tumututol sa kanila, at ang Blue Team na nananatiling walang pakialam. Naniniwala si Yudo na sa malapit na hinaharap,
hindi maiiwasan na magbanggaan ang Green Team at Red Team, kaya labis niyang kinakailangan ang tulong ng grupo ni na Akira. Agad namang pumayag si Yuri, ngunit nang tanungin si Akira, hindi ito sumagot at sa halip ay lumapit at sinubukang gamitin ang kanyang kanyan para takutin si Yudo, pero hindi ito nag-activate, kaya nagsimula siyang maghinala na baka may abilidad si Yudo na kayang pigilan ang kapangyarihan ng iba, o baka hindi lang siya nagtitiwala sa sariling kakayahan. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas at tuluyang lumitaw ang kanyan sa braso niya, ikinagulat ito ni Yudo at tinanong siya kung may iba pa siyang kailangang malaman, dahil kung gusto niyang malaman ang kasagutan, baka dapat niya itong subukang paputukan. Kaya't nagpa siya si Akira na magpaputok, ngunit ang cannon shot na iyon ay hindi nagdulot ng kahit anong pinsala kay Yudo. Sa harap ng napakakalmadong reaksyon nito, napagtanto ni Akira na hindi lang basta sinusubukan ni Yudo ang lakas niya, gusto rin nitong makita kung may kakayahan siyang tumayo laban sa mga banta sa hinaharap. Malinaw na kayang tiisin ng abilidad ni Yudo ang kahit cannon at sinadya nitong hayaan si Akira na bumaril para patunayan ito. Alam ni Akira na pinagdudahan siya ni Yudo noong una, pero ngayon ay pinayagan siyang magpaputok ng walang pag-aalinlangan, isang tunay na unpredictable na leader. Sa sandaling iyon, dumating si Momoko at iniulat na ang dami ng mga bagong miyembro ngayon ay mas malaki kaysa dati, kaya inisip ni Yudo na baka ito na ang pagkakataon para baguhin ang balanse ng kapangyarihan. Samantala, nag-aalala si Katsuya na baka hindi kasya ang lahat kaya iminungkahi niyang magsalo sila ni Yuri sa iisang kwarto. Sa wakas nang magkaroon sila ng pribadong sandali, tahimik na inabot ni Katsuya kay Yuri ang isang papel. Kinabahan si Yuri dahil akala niya magkokonpesyon ito ng nararamdaman, pero nakasulat pala sa papel, my real ability is telepathy. Sa tulong ng mga tagubili ni Akira, pinaikit ni Yuri ang mga mata at nag-focus sa pag-iisip na si Katsuya ay nagpapadala sa kanya ng mensahe, maya-maya lang, biglang tumunog ang boses nito sa loob ng isip niya at sinabihang ipakita kung naririnig niya ito, at laking gulat ni Yuri, totoo ngang narinig niya. Pareho silang natuwa sa matagumpay na pagbuo ng telepathy at iminungkahi ni Akira na gamitin nila ito para sa komunikasyon upang makaiwas sa mga nakikinig sa paligid. Alam niyang bilang leader, tiyak na magiging maingat si Yudo sa mga taong may napakalalakas na abilidad, lalo na kung hindi pa kumpirmado kung mapagkakatiwalaan o hindi. Siniguro ni Akira na dapat silang dalawa ni Yuri ay maging pares na nagkokoordina sa bawat galaw at kung kailangan ni Yuri ng anuman, handa siyang suportahan ito ng buo. Habang nagkakausap sila, unti-unting nauunawaan ni Akira ang dahilan ng matinding determinasyon ni Yuri, hinahanap niya ang nakababatang kapatid niyang si Lilia. Ngunit ang layunin naman ni Akira ay iba, gusto niyang talunin ang game at makalaban muli si Mien, ang taong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, at ipinangakong pagsisisihan nito ang paggamit sa kanya bilang isang kasangkapan. Sa huli, tuluyan na niyang pinagkatiwalaan si Yuri at ibinunyag na ang tunay niyang power ay hindi cannon o telepathy, kundi ang kakayahang kopyahin ang anumang kapangyarihan na pinaniniwalaan ng kalaban na taglay niya. Biglang tumunog ang kanyang telepono at lumitaw ang imahe ni Mien, isang anunsyo para sa bagong quest, isang large-scale subjugation na magsisimula kinabukasan ng 9 AM sa District D Plaza Ruins. Bawat goal na matatalo ay may katumbas na 30 points at bawal ang manakit ng kapwa manlalaro habang nasa mission. Kinaumagahan, itinalaga ni Yudo ang mga team at pinadala sina Akira at Yuri bilang gorillas, mga roaming units na mas madaling gumamit ng powers kapag mas kaunti ang kasamang tao. Pagdating nila sa ruins, naroon si Mien sa itaas ng plaza, tinanggap sila sa opisyal na programa. Biglang nagsilabasan ang mga grotesque ghoul monsters, mukhang kapareho ng halimaw na muntik nang pumatay kay Akira sa totoong buhay. Nagsimula ang labanan at agad silang inatake ng mga ghoul. Mabilis nagutos si Yudo na bumuo ng defensive circle ang mga tank units ng bawat team. Isang ghoul ang sumugod ngunit hindi nito nataman si Uto at agad itong niyakap ng isang tank, saka agad sinugod ng executioner unit na walang pag-aalinlangang pinugutan ang halimaw. Ang tatlong layer na koordinasyon ng tank, restrain, at executioner ay gumana ng maayos, mabilis na pinabagsak ni Akira ang isang ghoul gamit ang kanyang kanyan. Si Ai, ang leader ng Team D na may abilidad na Iron Wall, at may katawan na singtigas ng bakal, ang nagsilbing pangunahing tank. Tinanong ni Katsuya ang madre na kasama nila tungkol sa bisa ng Cursed Doll, at totoo nga,
Nang ihagis ito sa isang halimaw, agad itong napatay. Habang namamayani ang Green Team sa labanan, biglang lumitaw ang Red Team dala ang isang grupo ng mga alipin na may nakakabit na purple iron collars sa leeg. Iniutos ni Yudo ang pag-atris mula sa ruins upang ibaling ng mga ghouls ang atensyon sa mga kalaban, ngunit patuloy pa rin ang pamamaslang ng mga halimaw sa mga manlalaro. Si Masa, na may abilidad na high interest lending at forced debt collection, ay inutusan ang mga alipin na salakayin ang mga ghouls, sadyang gusto niyang makita kung paano tutugan si Yudo sa sitwasyong iyon. Ngunit sa halip na magdalawang isip, buong tapang na pinili ni Yudo na iligtas ang mga tao, isang desisyong hinangaan ngunit kinabigla rin ng lahat nang biglang buksan ni Mien ang isang gate at ilabas ang isang higanteng composite ghoul monster na pinangalanang Nyan, ito pala ang laban na matagal na niyang hinihintay. Buong lakas sumugod ang Green Team ngunit pinulbos lang sila, at maging si Akira ay napatumba. Habang papatapusin na siya ni Nyan, biglang dumating si Yudo at sinabing puntahan niya si Eiji, siya na raw ang bahala sa halimaw. Dito na nabunyag ang tunay na abilidad ni Yudo, siya ay isang mediator, isang taong kayang makipagkasundo, at gumagamit ng kapangyarihan ng matatag na paninindigan upang protektahan ang iba. Kahit paulit-ulit siyang tinatadyakan ni Nyan, nanatili siyang nakatayo at isinigaw na hindi na niya muling hahayaan na masakripisyo ang kahit sinong mahalaga sa kanya. Gamit ang isang suntok na puno ng kidlat, binigwasan niya si Nyan at gumawa ng malaking butas sa dibdib nito, umuga ang buong plaza. Ngunit nang akala nilang tapos na ang lahat, bigla na namang bumangon si Nyan, nilamon nito ang mga bangkay ng mga kapwa ghoul at niregenerate ang mga nawawala nitong bahagi, mas lalo pa itong lumakas. Habang nagwawala ang halos hindi na mapigil ang si Nyan, bigla itong tinamaan ng kanya ni Akira. Galit na sumigaw si Yudo kung bakit ito bumalik, ngunit naiplano na ito ni Akira, bumalik siya dahil may inihandang estratehiya. Sabay silang sumugod ni Yuri, gamit ang telepathy upang hindi marinig ng iba ang kanilang komunikasyon. Matapos nilang mailagay si Nyan sa tamang posisyon, sa gitna ng pag-atake nito at habang bumalat ang makapal na alikabok sa paligid, biglang lumitaw si Akira sa likuran nito, itinulak ang baril ng kanyang diretso sa bibig ng halimaw, at pinaputok. Inakala ng lahat na iyon na ang katapusan, ngunit muling tumayo si Nyan. At sa mismong sandaling iyon, sumugod si Ai at pinakawalan ng isang malupit na suntok na nagpaikot sa ulo ni Nyan at tuluyang naghiwalay ito sa katawan. Lahat ng ghoul ay tuluyang nalipol at formal nang nagtapos ang labanan, ngunit si Ikay ay walang balak umatras. Idineklara niya na gusto niyang makipaglaban sa grupo ni Akira, kahit pa ito ay laban ng 2 o 3 laban sa isa, kung kaya pa ni Yudo lumaban. Habang tumitindi ang tensyon, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, bumaril si Mien ng kanyang diretso kay Ikay. Malamig niyang sinabi na hindi pa niya inaanunsyo na tapos na ang misyon, at kung may laban, dapat itong gawin bilang isang lehitimong digmaan. Inanunsyo niya ang isang wargame sa pagitan ng Red Team at Green Team na tinawag na Asterisk King Hunt, ilalagay ang bawat team sa magkaibang zone at ang unang makasira ng King device ng kalaban ang siyang panalo. Hindi tao ang king, kundi isang device na kailangang protektahan, at maaaring gamitin ng anumang paraan upang nakawin ito at i-connecta sa sariling sistema. Nagbigay ng pahiwatig si Mien kay Ikay, maaaring mag-ipon ng points sa pamamagitan ng pagpatay sa kalabang miyembro, at gamitin ito sa kanya kapalit ng advantage, tulad ng pag-activate ng handcuffs na kayang i-disable ang kahit sinong manlalaro. Agad na naintindihan ni Akira ang pahiwatig na maaari niyang i-lock ang abilidad ng leader ng kalaban, saka siya patayin. Matapos ang Asterisk King Hunt, isa sa 2 team, red o green, ay kailangang tuluyang mawala. Malinaw na sinabi ni Masa na kung mananalo ang red team, dapat mamatay ang buong green team, yun lang ang tunay na resolusyon. Magsisimula ang digmaan pagkalipas ng 7 araw, bumalik sa base, tinawag ni Yudo si Akira at prangkang tinanong kung ano talaga ang tunay niyang kakayahan, napansin daw nitong tinamaan si Akira ng atake ng ghoul at hindi ito naiwasan, kaya anong ginawa niya? Umamin si Akira na hindi talaga kanya ng abilidad niya, pero tumangging magbigay pa ng detalye. Sa parehong sandali, nailigtas ni Kumeiri ang isang Green Team member na dating bihag ng Red Team at dinala ito pabalik sa base, kung saan muling nagtagpo sina Akira at Yuri. Habang nagkakatipon ang lahat,
muling nag-anunsyo si Mia ng detalye tungkol sa Asterisk King Hunt, na kahit sino ay maaaring sumali midway at hinihikayat na sumabak sa digmaan. Lalong napagtanto ni Akira na matagal nang inorkestrato ni Mia ng lahat upang pagpatayin ang dalawang grupo, at habang abala ang lahat sa manipulasyon, hindi na si Mia ang pinakamapanganib, kundi si Maya, ang deputy leader ng Red Team, na nagsimula ng gamitin ang sitwasyon sa sarili niyang interes. Nagsimulang mabahala si Akira kung ano ang dapat niyang gawin sa nalalabing 7 araw at paano siya maghahanda. Sa sandaling iyon, lumapit si Ringo upang magpasalamat kay Akira sa pagliligtas sa kanya sa laban kontra Ghoul, ngunit sa gitna ng pag-uusap nila, aksidente niyang nabanggit na alam niya ang tunay na abilidad ni Akira, agad siyang natahimik nang marealize niyang nasabi niya ang isang bagay na pwedeng ikamatay ni Akira. Inamin ni Ringo na ang kakayahan niya ay makilala ang tunay na abilidad ng iba. Halimbawa, alam niyang ang invincibility ni Kumairi ay tumatagal lamang ng 2 segundo. Agad siyang hinayla ni Akira sa isang pribadong kwarto at malamig na tinanong kung bakit niya ibinunyag iyon, hindi naglihim si Ringo at diretsong sinabi na ang abilidad niya ay kopyahin ang 1/10 ng kapangyarihan ng iba, at dahil dito ay agad niyang natutukoy ang likas na anyo ng kapangyarihan nila, isang kakayahang halos walang silbi kung mag-isa lang, kaya kailangan niya ng partner. Pinaghihinalaan niyang pareho ang prinsipyo ng power ni Akira at nakiusap siyang maging partner nito. Napansin ni Akira na alam din ni Ringo ang powers ng mga miyembro ng Red Team, at tumango ito bilang kumpirmasyon. Hindi nagtagal, inimbitahan ni Akira si Yuri upang samahan siya patungo sa Blue Team. Samantala, sa panig ng Red Team, ipinatawag si Narangka at Kamway, 2 sa pinakaimportanteng miyembro. Malinaw ang utos ni Masa, kapag may nakitang kalaban sa daan, patayin agad ng walang tanong-tanong. Kasabay nito, ang miyembrong dating bihag ng Green Team ay nailigtas at dinala pabalik, nagulat ito na siya mismo ang nakasaksi kung paano tinamaan ng Ghoul si Akira at hindi nasaktan, at saka agad gumanti gamit ang kanyan, patunay na hindi kanyan ang tunay na abilidad ni Akira. Nang matanggap ni Maya ang balita, agad niya itong iniulat kay Ikay, at parehong napagtanto ng dalawa na kailangang baguhin ang kanilang estratehiya para sa Asterisk King Hunt, dahil ang pinakamapanganib na tao ngayon ay hindi na si Yudo, kundi si Akira, na may kapangyarihang hindi nila kayang maintindihan. Dinala ni Akira si Yuri upang magsanay, alam niyang kailangan nilang paghandaan ang paparating na digmaan. Habang nag-eensayo, natuklasan niyang ang kakayahan ni Yuri ay Asterisk Imagination, kaya't hinimok niya itong subukang gamitin ito sa pagsagot sa tanong, sino ka ba talaga? Sinubukan ni Yuri ang kanyang Asterisk Imagination Asterisk ability at sa gulat niya, bigla siyang naging si Ringo, agad na pagtanto ni Akira na dapat ay nakita niya si Ringo kahapon, kaya ipinaliwanag niya kay Yuri na ito ay senyales na natuklasan na niya ang sariling kapangyarihan. Sa puntong iyon, ang tanging lohikal na hakbang ay ang dalhin si Ringo sa kanilang panig bilang kakampi, at sa pagitan nila ni Akira ay may mga lihim na kasunduan na hindi pa alam ni Yuri. Pagdating nila sa tagpuan kasama ang Blue Team, naroon na ang grupo na naghihintay sa kagubatan. Ang pansamantalang leader ng Blue Team na si Amodo ang tumayo at tinanong kung anong pakay nila. Ipinaliwanag ni Akira ang nalalapit na digmaan sa pagitan ng Green Team at Red Team, sa anyo ng isang Asterisk quest, ayon sa patakaran, malaya ang sino man na sumali sa Green Team, at gusto niyang humingi ng suporta mula sa Blue Team upang lumahok din. Sinabi niyang sa simpleng pagsali pa lang ay makakakuha na ng 200 points ang bawat isa, at kung makukuha nila ang device ng Red Team, may dagdag na 500 points pa silang matatanggap. Sa ngayon, ang Blue Team ay ginagamit ang kanilang naipong puntos upang umarkila ng mga mercenary. May kondisyon si Omoto, kung matutupad ang personal niyang kondisyon, maaari raw niyang iparating ang kahilingan sa kanyang team. Itinuro niya si Yuri at sinabing gusto niyang gamitin ito bilang exchange token. Ngunit agad tumanggi si Akira at sinabi na walang sino man ang pwedeng pumalit kay Yuri, at kung gusto nila ito, kailangang sumali mismo si Omoto sa digmaan at sumunod sa mga utos ni Akira. Hindi pumayag si Omoto na sumali, ngunit nangakong ipapaabot niya ito sa team nila. Bago sila umalis, binigyan pa sila ng hamon, sinabing hindi rin naman nila ito magagawa at na ang resulta ay tila nakatakda na. Sa pag-alis nila, muli nilang nakasalubong si Mocha, na nagbanta kay Akira na lilipat siya sa Red Team upang maging karibal nito,
ngunit walang pakialam si Akira at basta na lang siyang tumalikod na parang balewala ang lahat, na siyang lalo pang nagpagalit kay Mocha. Samantala, sa silid ni Yudo, dumating si Madam Momoko na kumakatawan sa isang grupo at nakiusap na makasali sa digmaan bilang medical team. Tinanggap ito ni Yudo dahil alam niyang hindi sila pabigat at bawat isa sa kanila ay may layuning protektahan ang isang bagay, at higit sa lahat, mahalaga ang medical support sa isang battlefield. Gabi bago ang labanan, nagdaos ng barbecue ang buong Green Team bilang isang mapayapang sandali bago sumiklab ang kaguluhan. Kinaumagahan, dumating ang Green Team sa Asterisk Tower Area 5, kung saan gaganapin ang mission. Lumabas na ang mga madalas na paglabas ni na Akira at Yuri nitong mga nakaraang araw ay para i-scout ang lugar ng labanan at i-confirm ang lokasyon, dahil dito, naintindihan nila ang terrain at nakapagbuo ng stratehiya. Iniutos ng mga staff sa lahat na i-activate ang kanilang mga device at lumabas si Mien sa isang video upang muling ipaliwanag ang mission. Ang Asterisk Quest Asterisk ay matatapos sa pamamagitan ng pagnanakaw ng device ng kalabang team. Bawat device na mananakaw ay katumbas ng isang Mien point. Kapag nakuha ang device ng kalaban, ito ay ituturing na patay at hindi na magagamit. Ang device ay konektado sa isang wristband, at kung ito ay lalayo ng higit sa 3 metro mula sa katawan, automatiko itong made deactivate. Kapag nangyari iyon, ang wristband ay mag-a-activate ng lock at hindi na muling magagamit ang enerhiya o anumang kapangyarihan ng gumagamit. May karagdagang patakaran din, sa loob ng bawat tower sa battle area ay may naka-install na device pole. Ang pagbagsak ng isang device sa Asterisk Device Pole Asterisk ay katumbas ng 10 Mien points, at ang mga naipong puntos ay maaaring gamitin upang humiling kay Mien na mag-broadcast ng announcements, i-recover ang mga device, i-seal ang mga kakayahan ng kalaban, humingi ng measurements, at iba pa. Ang pinakahuling layunin ng laro ay sirain ang Asterisk King Device Asterisk ng kalaban. Alam nito na ang susi sa tagumpay ay ang masil ang kapangyarihan ng kalaban, at siguradong susubukan din ng Red Team na i-lock ang kapangyarihan ng leader ng Green Team, kaya kailangan nila itong pigilan sa lahat ng paraan. Pagdating ng Red Team, inanunsyo ng staff na panahon na para pumili ng hari ng bawat panig, at idineklara ni Mien ang pagsisimula ng Asterisk Large-Scale Mission, Hunt the King. Inanunsyo ni Yudo na ang unang layunin nila ay sakupin ang mga tore, kailangan nilang makuha ang hindi bababa sa 3 towers at palakasin ang depensa ng mga ito, i-block ang abilidad ng Red King, at hulaan ang mga galaw ng Joker Troops upang maipatupad ang estratehiya nila. Sa ganoong paraan, posible silang manalo, at may idinagdag pa si Yudo, taos puso siyang nagpapasalamat sa lahat ng sumunod sa kanya hanggang sa puntong ito, at sinabi niyang ang dahilan kung bakit siya narito ay dahil sa lahat ng mga kasamahan niya. Dahil sa kanila, may magaganda siyang alaala, salamat, sabi niya. Buong sigasig na sumugod ang Green Team patungo sa mga tore. Alam ni Akira na may isang bagay na lubusang naiiba ngayon kumpara sa unang 2 programa, ngayon, bawat isa ay may dalang sariling paniniwala at determinasyon sa kanilang pagpasok sa digmaan. Iniulat ni Katsuya na nasakop na ng kanyang squad ang isa sa mga tore at nangakong ipagtatanggol ito hanggang kamatayan. Kahit may lamang ang Green Team sa bilang, ang mga miyembro ng Red Team ay napakalalakas. Sa kanilang hanay, si Ikay ang pinakamalakas at siya rin ang king ng Red Team. Nang dumating ang second team ni Isuka sa pangalawang tore, tumambad sa kanila si Ikay mismo, hindi makapaniwala si Isuka, dahil narito ang mismong hari ng kalaban. Ang motto ng Red Team, even the king hunts, asterisk, hindi kailanman ligtas ang sino man, kahit hari. Gamit ang device, nakumpirma ni Asuka na sina Yuri at ang iba pa ay paparating na, hanggang dumating sila, siya muna ang aawat sa kalaban. Walang tigil siyang umatake gamit ang espada, ngunit madaling naiwasan ni Ikay ang bawat suntok at walang hirap na nasalo ang kanyang espada gamit lamang ang isang kamay. Subalit ngumiti ng malamig si Asuka, nahulog na si Ikay sa bitag niya. Ang kakayahan ni Asuka ay baguhin ang bigat ng kanyang espada, kaya't unti-unting yumanig ang lupa sa ilalim ni Ikay dahil sa bumibigat na pressure ng espada na kanyang hawak. Pero sa isang suntok lang ni Ikay, nabasag ang espada niya, saka siya sinipa papalayo sa pader. Inihagis ni Ikay ang isang kahoy na patpat kay Asuka at sinabing damputin niya iyon at lumaban, hindi ba't malapit nang dumating ang mga kasama niya. Kapag naroon na sila, maglalaro raw siya sa kanila. Samantala,
Alam ni Kumairi na si Asuka ay nakikipaglaban kay Ikay kaya inutusan niya ang mga kasama na tulungan ito habang siya naman ay naiwan upang bantayan si Herka. Ang kakayahan ni Herka na kontrolin ang mga air currents ay siyang susi sa depensa ng kanilang base. Pagkaalis ng mga kasama, agad niyang naramdaman na may paparating. Samantala, sina Katsuya at ang iba pa ay nagmamadaling sumaklolo kay Asuka ngunit hinarang sila ni Kamui, isa sa mga core member ng Red Team na nakapagsaboy na ng dugo ng maraming Green Team members, maging si Kumairi ay nawalan ng isang kamay sa labang iyon. Sa kabilang banda, hinarap din ni Akira si Ren, lumapit si Ren na kunwari ay lalaban, ngunit ang totoo, nangangalap siya ng impormasyon. Matapos nito, agad niyang tinawagan si Mocha para kumpirmahin ang kinaroroonan ni Akira. Sa parehong oras, nakatanggap si Kumairi ng babala mula kay Herka, may paparating. Dumating si Kono, balot ng dugo ng mga kasamahan nilang Green Team. Walang pakundangang nagtanong kung nasaan ang grupo ni Kumairi, kaya't galit na sinugod ito ni Kumairi at agad siyang sinakal. Ngunit biglang humigpit ang handcuff sa pulso niya, ang abilidad pala ni Kono ay ang pagpapaliit ng mga bagay. Isang manipis na wire ang lumabas mula sa kamay ni Kono, gumulong sa pulso ni Kumairi, at naghigpit hanggang tuluyang maputol ang kamay niya, parang malagkit na bigas na pinutol gamit ang sinulid ng kawayan. Doon lang niya napagtanto ang plano ng kalaban, isahan nilang inaambush ang mga hiwa-hiwalay na miyembro habang abala ang mga ito sa pagsagip kay Asuka. Kahit duguan, kalmado siyang nagbendahe sa sarili at idineklarang doon palang nagsisimula ang tunay na labanan. Sa kabilang panig, naghihintay pa rin si Ikay ngunit walang lumalapit sa patibong. Napagtanto niyang ang lahat ay panlilinlang lang ni Masa. Galit na galit siya sa pagkakagamit sa kanya kaya't nagpasya na siyang tapusin na si Asuka. Pero hindi natakot si Asuka, kalma siyang nagsabing hihintayin siya sa impyerno. Bago pa man makasuntok si Ikay, biglang dumating si Yuri at pinatalsik siya ng isang matinding suntok, parang inihagis lang na patatas. Sa kabila ng sakit, natuwa pa si Ikay, masaya siyang sa wakas ay may nakaharap siyang karapat-dapat na kalaban. Mabilis at walang patid ang mga atake ni Yuri, bilis, liksi, at presisayo na lahat ay resulta ng pagsasanay kasama ni Akira. Alam nilang hindi siya tatapat sa lakas ni Ikay, kaya tinuruan siya ni Akira ng hit and run tactics, iwas, counterattack, at tuloy-tuloy na panggugulo. Naigugupo ni Yuri si Ikay palapit sa hangganan, pero nang mahawakan siya nito at hilahin palapit, tila bababaligtad ang laban, hindi pala ito pagkakamali kundi mismong bitag na inihanda ni Akira. Gamit ang momentum, tinuhad siya ni Yuri sa sikmura, sinundan ng sunod-sunod na sipa, at tinapos ng isang tuhod sa mukha na nagpaluhan ng dugo kay Ikay. Pero imbes na panghinaan ng loob, lalo pang ginanahan si Ikay, habang si Yuri naman ay nakahandang lumaban muli. Samantala, nadiskubre ni Uto na ang tunay na especially iya ay hindi lang isa. Ang una ay nabisto sa tulong ni Ringo, na kinilatis ang mga kakayahan ng bawat miyembro ayon sa hiling ni Akira. Ang especially iya ay nagkunwaring bahagi ng medical team at bigla na lang namatay matapos humingi ng tubig kay Ringo, kasabay nito, may ulat mula sa base na may paparating na kaaway. Dito na naliwanagan sina Yudo at Ringo na ang tunay na traitor ay si Momoko, na ginagawa ang lahat upang protektahan ng isang tao. Samantala, si Akira ay humaharap kay Mocha sa gitna ng gubat, isang lugar na pabor kay Mocha dahil sa abilidad nitong gawing armas ang kahit anong sanga, ginagawang tila sariling kaharian ang kapaligiran. Sa gitna ng tensyon, biglang lumundag ang isang swordsman mula sa itaas at idineklarang papatayin niya si Akira. Ang pangalan niya ay Reno, galit na galit si Mocha at agad na nagdeklara ng pansamantalang cruise kay Akira para siya mismo ang makalaban sa spotlight stealing na intruder. Kahit wala si Yuri sa tabi niya, may isa pa ring kakampi si Akira, si Mocha, ang palaging gustong talunin siya. Noong una, inakala nilang si Reno ay isa lang kopya ni Mocha, pero nang bigla nitong pinagsasagasaan ng hiwa ang hilera ng mga puno sa likod nila, parehong nabigla sina Akira at Mocha sa kapangyarihang iyon, isang abilidad ng invisible slashes. Nagpaputok si Akira ng kanan upang lumikha ng usok at agad hinayla si Mocha sa taguan. Habang nakatago, pasiga na tinanong ni Mocha kung ano ang abilidad ni Reno,
kaya kinailangan pa siyang patahimikin ni Akira sa pamamagitan ng senadoryas. Matapos pag-aralan ang sitwasyon, napagpasyahan ni Akira na hindi ang mismong blade ang nagpuputol, kundi isang di nakikitang puwersa. Kung magiging maayos ang kanilang koordinasyon, kaya nilang talunin si Reno sa loob ng 4 na galaw. Bumalik sa labanan, si Mocha ang unang umatake ngunit agad ring naitabla palayo. Sinamantala ni Akira ang pagkakataon at pinakawalan ng isang malakas na putok mula sa cannon, ngunit siya rin ay tinamaan ng matinding asterisk recoil. Inakala ni Reno na siya na ang panalo, ngunit nagulat siya nang kalmadong sabihin ni Akira, "That was the 5th move, right, Mocha?" Nagkalat ang mga piraso ng kahoy mula sa pagsabog, at gamit ang kanyang kapangyarihan, ginawang mga asterisk dagger asterisk ni Mocha ang lahat ng iyon at ibinaon kay Reno, isang planong matagal nang isinagawa ni Akira. Samantala, si Ryoanka ay abala sa pagdiriwang matapos talunin ng maraming kalaban nang biglang ihagis ng isang madre ang kanyang huling asterisk cursed doll asterisk sa paanan ni Ryoanka. Bumagsak si Ryoanka, pati ang madre ay nawalan ng malay. Ngunit biglang tumayo si Ryoanka, at ang leeg niyang dating baliko ay bumalik sa normal, parang walang nangyari. Galit na galit siyang sinermonan ng madre sa pangahas nitong pananakit sa kanya. Ngunit bago siya makabawi, biglang dumating si Ren, tahimik at malamig ang dating. Tinuro niyang nakita niya mismo ang leeg ni Ranka na muling bumalik sa dati, at doon nagsimula ang kanilang banggaan. Ipinakita ni Ren ang kanyang kakayahan, ang gawing sandata ang sariling dugo kapag nasugatan. Ang unang atake ay matutulis na patak ng dugo na naghiwa sa mukha ni Ranka at sumire pa sa isang eroplano sa likod nito. Sa ikalawang atake, ang dugo ay naging mga espada na tumuhog sa katawan ni Ranka, pero hindi pa rin siya namatay at patuloy pa ring sumugod. Mabilis na umiwas si Ren, dahilan para maipit ang kutsilyo ni Ranka sa isang puno. Pagkatapos, marahang hinaplos ni Ren ang pulso ni Ranka at lumitaw ang isang asterisk handcuff asterisk na ikinadina siya sa puno. Umalis si Ren para hanapin kung sino ang totoong kumokontrol sa mga makina sa paligid at natuklasan niya ang isang batang lalaki na nagtutulak ng kahoy na asterisk crate asterisk sa likod ng mga damuhan. Agad niyang sinaksak ang crate at bumulwak ang dugo, bumagsak si Ryoanka na tila nawalan ng lahat ng lakas. Ang totoo pala, hindi immortal si Ryoanka gaya ng mga tank at helikopter, isa lang pala siyang asterisk puppet asterisk at ang tunay na katawan ay ang batang nagtatago sa loob ng crate na tinuhog na ni Ren. Hindi kailanman naniwala si Ren na immortal si Ryoanka, dahil alam niyang hindi papayag si Mien na may ganoong kapangyarihang umiiral. Kaya inisip niyang may ibang pinagmumulan ang katawan, at doon niya nabisto ang katotohanan. Ang batang lalaki ay umamin na ang kapangyarihan niya ay gawing asterisk real objects asterisk ang mga laruan, at ginagamit lang siya bilang alipin. Nakalatag na lahat ng plano ni Ren, manalo man o matalo ang Red Team, alam niyang hindi siya palalayain. Kaya ang desisyon niya, mauna nang umatake, ang kasunduan niya sa Blue Team ay simple, papatayin niya ang isa sa mga leader ng kalaban, at pagkatapos ay isusumbong siya ng Blue Team kay Mien bilang isang spy. Sa ganitong paraan, kahit sino pa ang manalo, ligtas siya. Pati ang batang lalaki na gumagawa ng mga puppet ay pinatahimik na rin upang walang ebidensya laban sa kanya. Samantala, naging mas matindi ang laban kina Komairi at Kono. Sabik na sabik si Kono na makita si Komairi sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Si Herka, gamit ang kakayahang maramdaman ang galaw ng hangin, ay agad naramdaman ang panganib sa paligid. Habang si Akira naman ay pinag-aaralan ng espada ni Reno. Napansin niyang ang loob ng kaluban ay binubuo ng 2 patong ng kahoy. Doon napagtanto nila ni Mocha na ginamit ni Reno ang panloob na layer ng kaluban bilang mismong talem, isang matalim at invisible na sandata. Balik kay Komairi, inihagis ni Kono ang isang asterisk restrain ng wire asterisk na agad pumulupot sa kanyang pulso at inactivate ang asterisk shrinking power. Nagtanim din si Kono ng mga high-tension wire sa lupa, na pumulupot sa bukong-bukong ni Komairi. Sa isang iglap, inactivate ulit ni Kono ang asterisk shrink, dahilan para maputol ang ilang bahagi ng katawan ni Komairi. Hindi pa doon nagtapos, binalot pa ni Kono ng alambre ang leeg ni Komairi, parang pinaglalaroan lang ang kanyang buhay. Gusto niyang makita itong magmakaawa, ngunit matatag si Komairi. Ang tanging sinabi niya,
hindi kita mapapatawad. Asterisk bago pa man tuluyang mahayla ang alambre, dumating si Herka at inihagis ang sarili kay Kono, pinabagsak ito. Galit na galit si Kono at inihagis ang isang daga kay Herka. Ngunit agad sinagip ni Kumairi si Herka, ginamit ang sariling katawan para saluhin ang saksak. Sa sandaling iyon ng kamatayan, muling nanambalik sa alaala ni Kumairi ang kanyang yumaong kapatid, isang trahedya ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Ngunit isang pangako ang naiwan, lagi akong nasa tabi mo. Ako ang magiging partner mo. Asterisk biglang lumitaw ang espiritu ng kanyang kapatid at nagtanong, hindi mo ginagamit ang abilidad mo dahil ayaw mong biguin ako, di ba? Pero sapat na yun, meron ka ng gustong protektahan, di ba? Sa puntong iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, ginamit ni Kumairi ang kanyang tunay na kapangyarihan, invincibility for 2 seconds. Nababalutan siya ng matibay at makinang na armor na tila isang mandirigma. Kahit nakakadena ng mahigpit, sinigawan siya ng espiritu ng kanyang kapatid, invincible ka. Asterisk sa loob ng 2 segundo, pinakawalan niya ang lakas at pinatalsik si Kono, isang bugso ng kapangyarihan na sapat para tapusin ang laban. Samantala, sa panig ni Katsuya, pinakawalan niya ang isang palasong patama kay Kamui, ngunit ito'y naging alikabok lang matapos saluhin ng palad ni Kamui. Labis ang kanyang pagkadismaya dahil hindi niya mapuntahan si Asuka, pero nanumpa siyang lalaban hanggang sa huling hininga. At sa oras ng kanyang desperasyon, isang boses ang dumating. Si Akira, dumating na, nang pinalitan ni Akira si Katsuya sa laban, malinaw na alam na niya ang layunin niya, iligtas si Katsuya upang makatakbo ito papunta kay Oka, dahil batid niyang siya mismo ay aalis rin sa Program C samantalang si Katsuya ay mananatili at magiging mahalagang haligi ng kanilang base. Pero ang totoo, mula pa sa simula ay si Kamui na talaga ang target ni Akira. Nang tamaan ni Akira si Kamui gamit ang isang bato at iyon ay naging usok, napag-isip-isip niya na maaaring isang chemical reaction ang nangyari, kaya rin may mga burn marks si Katsuya noon. Biglang isiniwalat ni Kamui ang obserbasyon niya, napansin niyang walang kahit anong divine power na aktibo sa ginagawa ni Akira, kaya naging interesado siya kung paano talaga gumagana ang ability nito. Pero nang makita niyang hawak ni Akira ang espada ni Reno, napamulagat siya, hindi siya makapaniwalang tinalo ni Akira si Reno at inakala niyang may kakayahan itong manggopya ng kapangyarihan. Ngunit ang totoo, ang espada ni Reno ay nag-e-exist lang dahil naniniwala si Kamui dito, kaya ang tunay na may-ari ng ability na invisible sword technique ay si Kamui mismo, at iyon ang ginamit ni Akira laban sa kanya. Isang atake lang, agad na natuluyan si Kamui, kinuha ni Akira ang device nito at agad na ikinonekta sa sarili niyang system. Para makaalis si Kamui na may dignidad, hindi niya isiniwalat ang totoong divine power niya. Imbes, sinabi niyang siya ang nag-leak ng impormasyon sa kalaban. Ginamit niya ang isang vague na paliwanag, divine power na walang malinaw na epekto, upang lituhin at takutin ang kalaban gamit ang sarili nilang imahinasyon, at iyon talaga ang taktika ni Akira. Samantala, sa kampo ni Yudo, habang sinusuri nila ang pagkamatay ng unang spy at pinaghihinalaan kung sino ang ikalawa, bigla siyang binaril ni Momoko gamit ang cannon arm. Lubos ang pagkabigla at sakit ni Yudo dahil kahit alam na niya sa puso niya ang katotohanan, hindi niya kayang paniwalaang si Momoko ang traidor, ang babaeng minsan niyang pinagkatiwalaan. Lumabas na ang Red Team leader at ang kasama nito ay mismong mga anak ni Momoko. Ginamit pa niya ang tarot cards para pilitin si Yudo na isuko ang device at i-deactivate ang ability niya. Sa harap ng banta sa isang inosenteng bata, pinili ni Yudo na magsakripisyo at ihulog ang device, na agad na nag-display ng dead status. Siya mismo ang tumapos kay Yudo, ngunit akala lang niya tapos na, biglang dumating si Ringo at diretsyong sinabi, hindi pa ito tapos. Sa kabilang dako, si Masa ay nakatanggap ng message mula kay Mien na nagsasabing hindi pa sila panalo dahil hindi pa patay ang king ng Green Team. Nang nakita niyang dumarating si Akira, agad niyang naunawaan na ito pala ang totoong king. Sa panig ni Ringo, siya ay patuloy na hinahabol ni Momoko at pinipilit nitong ipagtapat kung sino ang king. Matapos magtago at magdesisyon, naglakas loob si Ringo na hamanin si Momoko at bawiin ang turret gamit ang kakayahang kinopya mula rito. Nang pinaputok niya ang canyon, napansin niyang bagamat 1/10 lang ang lakas, ang bilis ng projectile ay naging 10 beses na mas mabilis, at halatang alam din ito ng kalaban.
Sa puntong ito, nagdesisyon ang dalawa na magharap ng patas, isang cannon duel kung saan si Tero ay inilagay sa tabi bilang patunay ng pagkakaisa ng laban. Habang nagpaulan ng putok si Ringo, nabalot ng makapal na usok ang paligid, at sa sumunod na sandali, bigla na lang nawala ang kanyang kalaban. Biglang inambush ni Momoko si Ringo mula sa likod ng puno at agad siyang sinugod at binugbog dahil alam niyang kulang sa tapang si Ringo para pumatay. Subalit sa gitna ng pananakit, tuluyan nang nagpasya si Ringo na hindi na siya matatakot pa, ipinaputok niya ang kanyon papunta sa bangin, dahilan upang bumagsak ang mga malalaking bato. Sa isip niya, mas pipiliin pa niyang mamatay si Taro kaysa may suko ito sa isang malupit na babae. Habang si Momoko ay desperadong naghuhukay sa ilalim ng mga guho, nadiskubre niyang wala roon si Taro, dahil pinulot na pala ito ni Ringo at simulat sa pool ay planado na pala nito ang lahat para mabawi si Taro. Mahigpit niyang inutusan si Momoko na aiselyo ang sarili nitong kapangyarihan. Sa huli, napilitan si Momoko na sumunod at ibinato ang device kay Ringo, pero habang pinupulot ito ni Ringo, tinangka siyang patayin ng matanda gamit ang isang malaking bato. Napansin iyon ni Ringo at agad siyang bumaril paitaas, pinasabog ang isang malaking tipak ng bato na bumagsak sa lugar ni Momoko. Kasabay nito, sa kabilang bahagi ng labanan, natuklasan na ni Masa ang strategy ng grupo ni Akira, na alisin ang leader ng kalaban para tapusin ang laban. Sa panig naman ni Yuri, sumali na rin si Moka sa labanan, at dumating din si Kumeiri upang tumulong. Napagtanto ni Masa na binili pala ni Akira ang kanyang posisyon mula kay Mon gamit ang points. Habang pinalilibutan na si Akira ng grupo ni Masa, hindi siya natinag, ipinutok niya ang kanyang cannon patungo kay Masa pero hinarang ito ng isang stone marble mula kay Zokamoin na ngayon naging alipin na ni Masa. Sa isang kumpas ng daliri ni Masa, pinakawalan ni Zokuan ang isa pang marble, ngunit may isang lalaking lumapit, hinawakan ito at pinaira piraso sa napakaraming shards na bumalik kay Akira. Naalala niya bigla ang sinabi ni Ringo noon, na sina Ikay at Masa ay magkasabwat sa paglikha ng mga alipin. Nang siya at ang iba ay nahuli, dumating si Ikay na tila papatayin na sila, pero si Masa ang tumutol at nagbigay sa kanila ng pag-asa, at iyon mismong pag-asa na iyon ang kondisyon para gumana ang kakayahan ni Masa. Ang sinumang iniligtas niya ay magiging alipin na handang ialay ang buhay para sa kanya. Ito ang dahilan kaya sobrang kumpiyansa si Masa, iniisip niyang kontrolado niya ang lahat. Pero hindi natakot si Akira dahil alam niyang ang kahinaan ng kalaban ay ang kawalan ng kaalaman sa kanyang tunay na kapangyarihan. Gayunpaman, ipinakita ni Masa na alam na niya ang nangyayari, na pinapatagal lang ni Akira ang oras. At sa mismong sandaling tumigil si Akira sa pag-atake at naisip niyang, ayos na ito, doon na aktibong naitatag ang slave contract. Lumabas ang isang kwelyo sa leeg ni Akira, senyales na isa na siyang alipin. Lumapit ang mga alipin at pin down siya sa lupa, ni teleportation ay hindi na niya magamit para makatakas. Walang awa siyang sinaksak ni Masa, ang layunin ay pilitin si Akira na ipakita ang tunay niyang kakayahan, ang kapangyarihang ginamit niya noon. Akala ni Masa na siya ang tunay na master ng larong ito at naipwesto niya si Akira sa bitag. Ngunit kalmadong nagtanong si Akira, paano kung baliktad ang nangyayari? Hindi ba't ako na ngayon ang nakikipagnegosasyon sa iyo ng harapan? Sa isang iglap, naalala ni Masa ang kakayahan ni Yudo, at laking gulat niya nang harangin ni Akira gamit ang kanyang kamay ang punyal na dapat sana'y tatapos sa kanya. Ang totoo, nakuha ni Akira ang ability ni Yudo dahil kay Masa mismo, dahil naniwala si Masa na kaya ito ni Akira, at ginamit ni Akira ang mga pahapyaw na pahiwatig para manipulahin ang paniniwala ni Masa. Nawalang bigla ang mga kadena sa leeg ng mga alipin. Buti na lang, matagal na itong pinaghandaan ni Akira, may mga pakete ng beef sa loob ng damit niya na samalo ng saksak. Para kontrahin ang plano ni Masa, matagal na siyang naghanda. Lahat ng ito ay planado na ni Akira pa noon pa, mula sa araw na sinabi niyang gusto niyang isama si Yuri para hanapin si Kimeiri. Noong nahuli ni Kimeiri ang slave hunter ng Red Team, pinasubukan ni Akira kay Yuri ang mag-transform bilang ibang tao. Tapos, pinagawan niya ito muli bilang isang slave para magpakita ng maling impormasyon. Sa halip na direktang magsabi ng totoo, binitawan lang ni Akira ang mga pahiwatig na kayang bigyang kahulugan ng kalaban sa maling paraan. Kaya unti-unti, nalinlang si Masa at tuluyang nahulog sa bitag.
Ngunit hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Masa, sa mga sinabi niya, nalaman ni Akira na tuwing nasusukol si Ikai, may isa pang Ikai ang lilito. Sa tower, nang sabay-sabay siyang atakihin ni na Akira, Mocha, at Yuri, bigla siyang sumabog sa kapangyarihan at pinatalsik si Mocha gamit ang isang suntok. Sabi ni Ikai, wala pang nakakita sa kahabag-habag niyang anyo na nakaligtas. Pumasok sa isip niya ang kanyang kabataan, mga panahong binubugbog siya, at iyon ang nagsindi sa apoy ng kanyang brutalidad. Sa kanyang transformation, tuluyan na siyang nagising sa kanyang malupit na kapangyarihan. Isang sipa lang, napalipad na si Yuri, si Kumehiri, kahit may second-segundong invincibility, halos hindi makalaban sa sunod-sunod na suntok. Nang maubos ang invincibility, isang suntok lang ni Ikai ay tumalsik na siya sa pader. Ikinwento ni Ikai ang pinaka-inaalipusta niyang alaala, ang taong tinawag ang sarili nitong tagapagligtas, pero pinagtawanan siya sa pagbabasa ng Kingdom manga, at sinabing alamin niya ang kanyang lugar. Sa mga taon ng pananakit, siya at ang kanyang kapatid ay nangangarap na magkaroon ng sarili nilang kaharian. Dumating ang araw na iyon, nang tumubo ang mga ugat sa kanyang katawan, nang pinatay niya ang taong iyon gamit ang isang ashtray. Simula noon, tuwing nakakaranas siya ng matinding sakit, bumabalik ang damdaming iyon, at naging ganoon na nga siya ngayon. Samantala, determinado si Yuri na tapusin na ang laban. Nagbanggaan ang kanilang kamao, brute strength laban sa fivefold boost, at pantay ang lakas. Pero isang suntok lang, nabasag ang buto sa braso ni Yuri. Habang ang kay Ikai, may maliit lang na bitak, sa kabila nito, nanumpa si Yuri na tatapusin ang lahat. Ngunit si Ikai ay walang pakialam, bukod sa hapdi ng kanyang mga alaala, wala na siyang nadaramang sakit. Sa katawan niyang punong-puno ng muscles, walang awang pinagsasapok niya ang maliit na braso ng isang dalagitang estudyante. Hindi niya maunawaan kung bakit, sa kung anong dahilan, ay hindi pa rin bumagsak si Yuri. Sa susunod na suntok, ibinuhos ni Yuri ang lahat ng kanyang lakas, hindi upang talunin si Ikai, kundi upang palayain siya, isang taong hindi pa rin makawala sa bangungot ng kanyang pagkabata kaya't hindi na nakakaramdam ng sakit. Ngunit biglang natigilan si Yuri nang makita niyang naging pula ang kanyang cuffs, senyales na nawala na ang kanyang ability. Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Ikai at tumilapon si Yuri, nakatayo pa rin si Ikai sa kabila ng lahat ng ginawa ni Yuri. Inanunsyo ni Mia na gumamit ng 50 Mian points ang Red Team upang aisil ang kakayahan ni Yuri. Lahat pala ay bahagi ng plano ni Maos, pinalaya niya ang ilang alipin malapit sa lugar para linlangin si Erika na nawala na ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, sinadya niyang ailik ang impormasyon tungkol kay Ikai para madaliin ni Erika ang pag-alis. Doon niya inilabas ang tunay niyang device, nag-load ng Mian points, at bumili ng mga support privileges. Akala ng lahat tapos na, pero gumamit ng isang Mian point ang Green Team para magpadala ng mensahe. Gamit ang feature na ito, nagpadala si Erika ng hamon para sa isang one-on-one duel, ang Battle of Two Kings. Banta pa niya, kapag pinatay ni Ikai si Yuri, dadalhin niya si Masa sa impyerno. Sa 15 Mian points na niload niya, nalaman niya rin ang lokasyon ni Ikai. Kahit hindi pa nila alam kung nasaan si Erika, nabisto ni Ikai ang bluff, sigurado siya na patay na si Masa dahil kung buhay pa ito, hindi ito papayag na makialam sa laban ni Ikai. Ngunit iba ang laban ngayon, lahat ng nakarinig ng tungkol sa duel ay nag-aalala. Kahit si Yuto, nasugatan matapos ang fatal shot mula kay Momoko, ay hindi mapakali. Nang dumating si Erika, wala nang pakialam si Ikai sa huling hiling ni Masa na bumuo ng kaharian, puno na lang ng paghihiganti ang kanyang isip. Ngunit ngayon, handa na si Erika, dahil alam na ng kalaban na wala na siyang kanan ability. Habang bumabagsak ang kamao ni Ikai, mabilis itong naiwasan ni Erika at agad siyang nakabawi. Dahil sa tulong ng imahinasyon ni Yuri at ng kanilang matagal na training, ang kanyang bagong ability ay isang 10-fold boost in power. Buo ang kanyang loob na tapusin ang laban sa isang suntok, pinatama niya ang kanyang kamao sa tiyan ni Ikai, dahilan para magsuka ito ng dugo at tumilapon paatras. Sa wakas, bumagsak si Ikai, kasabay ng palakpakan ng mga staff at tunog mula sa device ni Ikai na nagpapakita ng salitang, "Dead," panalo ang Green Team. Habang nagdiriwang sila, dumating si Mon dala ang isang anunsyo. Lahat ng sugatang kalahok ay isinakay sa stretcher ng mga staff para gamutin.
Sinabihan ni Mon si Erika na hintayin siya sa tower habang siya'y naghahanda. Habang nagpapahinga si Erika sa tabi ng ilog, dumating si Aomoto at may misteryosong pahiwatig, nakita raw niya ang lahat ng may kaugnayan sa kakaibang ability ni Erika. Alam ni Erika na kailangan niyang patagilan ang usapan upang makakuha ng impormasyon sa kanyang kalaban. Ano nga ba ang nakita nito? Anong power meron siya? Anong pwede niyang gamitin para magka-advantage, pero hindi na nagpakapaligoy-ligoy si Omoto, agad niyang ipinakita ang kanyang tunay na kakayahan. Pinalitaw niya ang isang cannon mula sa kanyang braso at pinaputok ito kay Erika. Dumating si Amodo para iparating ang isang mensahe, gusto niyang patayin mismo si Mien gamit ang sariling mga kamay. Kailangan niya ng tulong ni Erika at nangakong magtatagpo silang muli sa ika-4 na program. Habang nawawalan ng malay si Erika, parang bumalik siya sa totoong mundo. Nagising siya sa kama, namumutawi sa labi ang mga salitang, "Just another dream." Bumalik siya sa kanyang boring na buhay, kumakain, pumapasok sa school, nagkakat ng klase, naglalaro ng games. Sa isang intense na laro na puno ng pagsubok, kalaban, at panganib, doon lang lubusang nakakalunod ang kanyang damdamin, iyon ang hinahanap ng kanyang puso, kaya magpapatuloy siya, at ngayong araw, muli niyang nakasama si Yuri, ang kahanga-hanga niyang partner sa larong ito. Sa sobrang galit ni Yuri, niyakap niya ng mahigpit si Erika, marahil marami pang hamon ang darating, pero sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-iisa.